Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo, mag-aral kayo, maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Praise the Lord. First Sunday, sa buwan ng April, at bagong tema para sa buwan ng April, in trouble times. In trouble times. Let me ask this question. What troubles you most? Ano ang pinag-aalala mo madalas o pinag-aalala mo madalas? I believe kung ano yung sagot natin speaks of our hearts. Kung ano ang ating mga pinag-aalala, kung ano, what troubles us, reflects kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Again, alam niyo pong basahin ko muli ang ating pong text mula po sa Matthew chapter 11, 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Maraming po tayo sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. 3 puntos at may go directly sa ating pong mga puntos. Una, the inviter o ang nag-anyaya. Pangalawa, the invitee, ang inanyayahan. At panguli, the invitation, ang paanyaya. Ang naganyaya, o yung unang puntos muna. Yan, the inviter. Kung di kayo komportable sa word na inviter, o yung ang nag-anyaya. Sino po ang naganyaya? Sino po ang nagbigay ng paanyaya? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Now we would know, basa tayo sa taas, simula verse 25. Verse 25, ng panahong iyo'y sinabi ni Jesus. So, ang Panginoong Jesus ang nagbigay po ng paanyayang ito. Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan o pagpahayagan niya. So, ang Panginoong Jesus ang nagbigay po ng paanyaya. Saglit natin tingnan po itong mga talatang we just read, no? Simula verse 25 hanggang 27. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga kaloobang tulad ng sa bata. Here it tells us, no, mula sa bibig ng Panginoon, sadyang may pinili ang Diyos para kapahayagan niya ito, pahayagan niya ito ng kanyang sarili, upang siya ay makilala at manalig sa Kanya. So si Lord, ang Ama ang pumili kung kanino niya ipapahayag ang Kanyang pagka-Diyos. Nabanggit kanina, no, sa ating Sunday School, ang predestination.
At yes, no, maraming hindi komportable, no, sa doktrinang ito ng predestination. Well, that's nature of man because we are sinful in nature. In John chapter 17, 1 kabanatang 7, tells us, no, yung pagkakilala natin sa Diyos through the Lord Jesus Christ, ang tunay na nagbigay ng kaligtasan sa atin. John chapter 17, beginning verse 1 to 3, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at Jesucristo na iyong sinugo. Verse 26, again, ng Matthew chapter 11, Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Again, it tells us na ang Lord ang pumipili, ang tumatawag, no, tungo sa pagkakilala sa Kanya upang magtamo ng kaligtasan. And again, bilang isang tao, hindi po ito, no, komportable sa ating mga damdamin, sa ating mga tainga. No, hindi natin ito basta-basta mapagsang-ayunan. Because of our nature, no, kaya we are sinful in nature. Nagdudugo-dugugang, sabi nga ang ating kalooban. No, it cannot be. It is not just. No, asa ng fairness, asa ng justisya. Pero isang mangangaral, nagsabi ng ganito, hindi natin gugustuhin ang justisya ng Lord. Kundi ang gugustuhin natin ay mercy o habag ng Lord. Because if we only ask for justice, buhat sa Diyos, pakisabi sa iyong katabi, kasama ka sa parurusahan. Walang matuwid, wala ni isa. Salamat, yes, that God is 100% completely justice or just, but He is also merciful, gracious. Ephesians chapter 1, Efeso kabanatang 1. Purihin, simula verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ng sanlibutan, ito sabi, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ng sanlibutan. So, ibig sabihin, even bago ka pa i-conceive, ipaglihi ng iyong ina. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Then, verse 27, bago tayo pumunta sa ating pong text, sa verse 28, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili na anak ng anak na pagpahahayagan niya. Again, it's very clear talagang si Lord ang pumili kung kanino niya ipapakilala ang kanyang sarili. Again, no, itong verse 27, he just repeated, no, yung verse 25 and 26. Si Lord ang pumili na kung kanino siya magpapakilala, kanino siya magpapahayag, at opo, siya ay nagpahayag hindi sa mga marurunong, no, hindi sa mga tinuturing ng mundong ito na marunong, kundi sa mga di marurunong na tinuturing ng mundo. Unang Korinto, chapter 1, Unang Korinto, kabanatang 1. Simula verse 18. Unang Korinto, kabanatang 1, simula verse 18. Let me read hanggang verse 25. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino.
Remember, habang nakapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi po ang nanunuya sa kanya mga mangingisda, hindi ang nanunuya sa kanya ay mga walang pinag-aralan, kundi mga teachers of the law, mga attorneys, mga matatalino, mga super marunong. Tinutuya si Jesus, akala ko ba ikaw ang anak ng Diyos? Iligtas mo sa sarili mo dyan, maniniwala na kami sa iyo. Sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay sa debatista? Sa kapanahunan ito, ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanglibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga tao iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Ang mga Hudi'y humihingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus. Try to imagine, kung hindi sa galing ng Espiritu Santo sa buhay natin, paano natin kikilalanin at tatanggapin si Jesus na Panginoon? Pinako nga siya sa krus ng walang kaawa-awa. Para bagang, let's say, may lumapit sa yung taong grasa at sabihin sa iyo, alam mo, milyonaryo ako. Who is in the right mind maniniwala sa isang taong grasa na lumapit na ako ay mayaman? Wala. At ang maraming marurunong nakatingin kay Jesus habang nakabayubay sa krus, kalokohan ito, nasisiraan ito ng bait. Papakilala siya ang Kristo, siya ang anak ng kataas-taasang Diyos. Eto nga siya nakahubo-hubo, tubad at nakapako sa krus. Again, verse 23, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katikisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao. Remember na sumulat ito ay si Pablo, ay isa sa pinakamatalinong Pariseo. Again, the inviter o naganyaya ay ang Panginoong Jesus. Verse 29 ng ating text, He described Himself as what? Ako'y maamo, may mababang loob, mild and humble, meek and humble. Question, how do you see Jesus? How do you see Jesus? Ano ang pagkakilala mo kay Jesus? Paano mo siya tinitignan as Jesus? Na siya ay boss, na siya ay malupit na boss, na siya ay killjoy, na siya ay nambabasag ng trip, na siya ay always, if not madalas, against your will, na siya ay abala o nang-aabala sa iyo with all the responsibilities na meron ka, dumagdag pa si Lord. Marahil na pagod ka throughout the week. Kung pwede ka naman magpahinga, si Lord talaga dagdag pa sa abala Ganun ba ang tingin natin sa Panginoon? Do you see Jesus as not reliever but a burden? Kabigatan? Do you see Jesus as fault finder? Walang ginawa si Jesus kundi hanapan ako ng pagkakamali, ng pagkakasala. Walang ginawa si Jesus kundi bantayan ako sa aking mga kamalian. Kung ganito ang Jesus na nararanasan natin, sabi sa iyong katabi, baka hindi si Jesus ng Biblia yan. See the important that we know God. We know Jesus. We know Him. Sabi ng isang mangangaral, the very, very problem of many professing believer, napapahayag na siya mananampalataya is, hindi niya kilala ang Panginoon. Hindi niya kilala ang Diyos. I will talk more about this in
disinviter o naganyaya sa second and last point natin. Second point, sino ang inanyayahan? The invitee, ang inanyayahan. Okay, next slide. Verse 28. Ito po yung paanyaya o ang inanyayahan. Lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. So the invitee ay ang mga taong nakakaranas ng kahirapan, ng kabigatan, ng lubhang mabigat na pasanin. Hindi pumunta si Jesus sa mundong ito, nagkatawang tao, no, hindi niya iniwan o hindi niya inaring kapantay ang Diyos, iniwan ang langit dahil nakita niya ang mundo as a better place. Hindi dahil sa makita niya na maraming mabubuting tao, kundi ang nakita niya sa mundo ay puno ng kapigatian, puno ng alalahanin, at higit sa lahat, puno ng makasalanang tao. Na kung hindi siya mananaog sa kalooban ng Diyos Ama, walang maliligtas sa galit at sumpa ng Diyos. Ito ang mundo sa tingin ng Diyos, sa tingin ng Panginoong Jesus. In Matthew chapter 9, Mateo kabanatang 9, see how the Lord Jesus Christ sees the people to whom madlang people. Sabi nga nila, in Matthew chapter 9, verse 36 to 37. Mateo kabanatang 9, 36 hanggang 37. Nang makita niya, according to Jesus, ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Sabi, parang mga tupang walang pastor. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, may kakaunti ang mag-aani, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani. Opo, ang inaanyahan ng Panginoon ng kapahingahan ay ang mga nahihirapan at lubhang nabibigatan sa kanyang pasanin. At yes, siya at siya lamang ang kapahingahan, ang kaginawaan ng mga taong nahihirapan at lubhang nabibigatan sa kanyang pasanin. Jesus and Jesus alone. Sa chapter 11 pa rin ng Matthew, mababasa natin, beginning verse 2, here is John, si John the Baptist. Siya'y nakakulong at kanyang inutusan ng kanyang mga alagad na pumunta kay Jesus. In Matthew chapter 11, beginning verse 2. Next slide, I think meron niyang PowerPoint. Ayan, tapos na yan, Matthew chapter 9 yan. Next slide. Bakit na parang ang bagal ng bago na yung laptop natin, yung computer natin. Okay. Matthew chapter 11, beginning verse 2. Nakabilanggo na noon si Juan na taga-bautismo, nabalitaan niya ang mga ginawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Look at John the Baptist. No? Hindi niya pinadala ang mga alagad niya para pasabi kay Lord, Lord, pakawalan mo ako rito. O do something, ako'y makawala dito sa pagkakulong ko. Kundi pinadala ni John the Baptist ang kanyang mga alagad, tunog kung siya na nga ba talaga ang Mesiya. Kung siya na ba talaga ang Kristo. Ano naging sagot ng Panginoon sa mga alagad ni John the Baptist? Verse 4, sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay. Hindi ko nahinto po doon. Tutusin, no? Pinakasabi sa ganang
tao. Ang pinaka-ultimate, no, na ating concern ay kamatayan. Okay na yun, nagpapagaling ng patay. Pero hindi po yun ang pinaka-ultimate na dahilan kung bakit si Jesus napunta rito. Kung din po sabi sa uling bahagi ng kanyang sagot, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Verse 6, pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Again, hindi sinabi ni Lord, no, tell John, no, huwag kang mag-alala dyan. Relax ka lang dyan, bibisitahin kita. No, marami na akong ginawang himala. Yan bang pagpapalabas sa iyo, problema ba yan? Hindi po ganun. Kundi ang ipinaabot niya, no, kahit sa mga alagad ni John the Baptist, ay sabihin na, yes, marami akong ginagawang himala, at higit sa lahat, ang mabuting balita ay ipinapangaral. Si Jesus, of course, knew, okay, alam niya na ang pagkakilala sa kanya ni John ang magbibigay sa kanya ng tunay na kapahingahan, kapayapaan, kagaanan sa kanyang pagsunod, paglilingkod sa Panginoong Diyos. Again, look at John. Hindi niya sinabi, sabihin niyo naman kay Jesus, palayain ako dito. Kundi pakias nyo nga, siya na nga ba talaga ang Kristo? Jesus knew na kapag nalaman, dumating ang sagot kay John, confirming na yes, I am the Christ, the Son of the living God. Kahit nakakulong pa rin si John, meron siyang kagalakan, meron siyang kapayapaan, meron siyang kapahingahan. See, the more na we know the Lord Jesus Christ, isa po sa manifestation, isa po sa dapat nating nararanasan as we grow in the knowledge of knowing the Lord Jesus Christ, ang ating kapayapaan, ang ating kapahingahan, ang ating kagalakan ay less and less coming from anumang mga bagay kundi sa Panginoong Jesus. Can you say amen? Amen. Tingnan niyo ang Panginoong Jesus. Remember, si Jesus ay nagkatawang tao. Nasaan ang kanyang kapahingahan? Saan galing ang kanyang kagalakan? Saan gagaling ang kanyang pagpapatuloy? Sa ating text, no, sa Matthew chapter 11, we just read kanina yung verse 25. Kaya yung basahin ko ulit. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo. Anong pinagpapasalamat ni Jesus? Ano po nangyayari sa panahong ito? Akyat tayo sa verse 20. Ang sabi ng verse 20, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon. Bakit daw? Sapagkat hindi sila nagsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Tingnan nyo. No? Humayo si Jesus, nangaral, gumawa ng maraming himala, pero marami pang nakasaksi, pero marami ang hindi nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Pero here is the Lord Jesus Christ. Sabi niya sa verse 25, salamat, Ama. Salamat sa iyo. No? Tayo lang, no? Lord, nag-effort ako, tapos wala naman eh. Paano ko magpapasalamat sa iyo? No, I did my best, sinunod kita, pero wala naman nangyari. Pero si Jesus, look at Jesus, no? Again, sabi ng verse 20, marami siyang ginawang himala, nasaksihan ng marami, pero marami ang hindi nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Pero sabi ni Lord, Lord, Ama, salamat po. Thank you. See the Lord Jesus Christ, again, marami ang hindi tumugon sa pananampalataya, na sumampalataya, pero Jesus is thanking His Father. Why? Kasi He find His rest in God the Father. Sa Diyos Ama. Again, the question, where do you find rest? Again, kung ang tingin mo na si Lord ay dagdag sa kaabalahan mo, alalahanin mo, kabigatan mo siya, na si Lord ay bossing lang sa buhay mo, na siya ay fault finder, punisher ng mga pagkakamali mo, ibang Jesus ang iyong sinusundan, pinapanaligan. Ang mga tao sa mundo, meaning makamundo, walang personal na relasyon sa Panginoon, they find their rest
Well, to whom? Kaibigan, material na bagay, katagumpayan, pag-abot sa pangarap, pera, maraming taong nagmamahal sa kanila. Yun ang kanilang kapahingahan. Pero ang tunay na mananampalataya, ang kapahingahan niya is in the person and work of the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Kapag sa tao, sa material na bagay, sa pangarap natin hinahanap ang ating kapahingahan, ikaw ay tanga, you are in the wrong path, you are in the wrong person, you are in the wrong perception. Mali ang iyong dinadaanan, maling mga tao ang iyong sinasamahan, mali ang iyong pananaw. That will not give you tunay na kapahingahan that only Jesus can give. Let me go sa last point, the invitation, ang paanyaya. Verse 28 again, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ang paanyaya ni Lord ay kapahingahan. The invitation is rest. Ano itong rest? No? Wala nang work. Dahil ko naririnig kay Inday. No? Usahang Elder Regay. Ano itong kapahingahan? Wala nang trouble sa buhay. Ano itong kapahingahan? Wala nang kabiguan sa buhay. Ano itong kapahingahan? Wala nang sakit o even karamdaman sa buhay. Tuloy natin nagbasa sa verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Well, obviously, no, hindi itong pahinga na as in wala kang nang gagawin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. This tells us not, no, na ito ay zero work, kundi ito ay paggawa. May papasanin nga eh. Merong pamatok. Sa Bible, no, ang pamatok symbolizes slavery, aliping, pagpaparusa, yes, work or service. Work or service. Yung pamatok ay yung nilalagay, no, sa isang hayop, commonly baka o asno, no, para hilahin ang isang load o isang mabigat, no, ikakarga sa kanya. So, this doesn't look like walang gagawin. As in, the rest is walang gagawin. So, ano itong paanyaya ni Lord na kapahingahan? If we look back sa sinabihan ni Lord ng paanyaya na ito, na come to me, and rest. Ang mga tao sa panahon ng Panginoong Yesus nang sinabi niya ito, particularly ang Israel, ang mga Hudyo, sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roma. At ang government ng Roma ay napaka-lupit, corrupt, at nakita natin ang kalupitan ng mga sundalo ng Rome. And yes, hindi lang ang gobyerno, no, na nasa kapangyarihan o nasa ilalim, no, ng Israel, ay pati ang mga religious people o religious sector ay corrupt. So ito po yung nagpapahirap, no, sa mga mamamayan ng Israel, ng mga Hudyo. Corruption in the government, corruption in the religion or in the church. In Luke chapter 20, in Lucas kabanatag 20. So we can imagine, no, kung ano yung buhay na meron ng mga tao ito nang sinabihan ni Lord na lumapit kayo sa akin, kayong may mga pasanin at may magbibigat na pasanin. Luke chapter 20, verse 45 hanggang verse 47.
Lucas 20:45 to 47, habang nakikinig ang lahat kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahabang kasuotan at gustong-gustong batiin sa mga pamilihan. Mahilig silang umupo sa mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at sa mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ginagamit ang kanilang mahabang dasal bilang pakitang tao. Dahil yan, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Try to imagine, no, kung ikaw ay isang Hudyo sa panahon ito, no, ang bansa mo, nasa kapangyarihan ng Roma, malupit, corrupt, and then ito pa yung mga religious people ninyo, corrupt din. No? Di ba mai-stress ka talaga? Ang hirap naman magbuhay sa bansa ito. Corrupt na gobyerno, corrupt pa ang religion, o corrupt pa ang church. So bigat na bigat ang mga taong ito. At ang sabi ng Lord sa kanila, lumapit kayo sa akin. God sent His Son to give this invitation, to come to Him, to find rest in Him. Again, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ang nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. To find rest in the Lord is to know Him, to know His teachings, to follow or obey Him, to trust in Him. Marahil at the back of your mind, napapaisip kayo, Pastor, parang hindi po ganun eh. Di ba sabi ni Lord, ang sino mang gustong maging alagad ko, pasanin niya ang krus at sumunod sa akin araw-araw. Aba, parang hindi naman na tayong kapahingahan. Hindi pa kabigatan yun? So, ang sinasabi ba ni Lord dito, no, na hindi tunay na kapayapaan, hindi tunay na kagaanan, hindi tunay na kapahingahan ang mararanasan natin kapag tayo sumunod sa Kanya? Gayon sabi niya, kapag sumunod kayo sa akin, pasanin ninyo yung krus araw-araw at sumunod sa akin. Well, think about Paul. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon kay Ananias, yung tinawag niya si Paul sa Acts chapter 9. Gawa, kabanatang 9. In Acts chapter 9, verse 15 and 16, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, si Jesus Christ, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko, referring to Paul, upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ano po sabi ng verse 16? Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. O di lalong Pastor malinaw, hindi kapahingahan ang offer ni Lord. Pag sumunod pala ikaw, no, meron ka talagang pasanin na mga titiisin. So, parang hindi nagre-reconcile, it may look like that. Lord, teka, kapahingahan ang gusto mong ibigay sa akin dahil ako may mga kabigatan, pero pag sumunod ako sa iyo, meron akong papasanin krus, meron akong mga daranasing pagtitiis. So, hindi ko mag-gets, Lord. Anong kapahingaan ito? Alam natin how much Paul suffered sa kanyang pagsunod sa Panginoon. I hope, no, maalala ninyo 2 Corinthians chapter 12, binanggit niya doon ang mga kahirapan kanyang dinanas. Ang tanong, was it a burden sa kanya lamang? Was it, no, na pinasan lamang niya sa sarili niyang kakayahan, sa sarili niyang willingness? Yung kagalakan, kapayapaan na meron ba siya sa pagbuhat noon ay buhat lang sa kanyang effort, sa kanyang sariling kaparaanan, or coming from someone? Romans chapter 8, verse 18. Roma kabanatang 8, 18.
Sabi ni Paul, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalatiyang ipahahayag sa ating balang araw. Yes, Paul, no, experience, no, suffering. Paul, no, nakaranas ng mga paghihirap. No, pero meron siyang kagalakan, meron siyang kagaanan, meron siyang kapayapaan. Why? Because he's looking forward. Yung nangyayari sa aking mga hirap sa pagsunod ko sa Diyos ay hindi may kukumpara sa kalwalatiyang naghihintay sa akin. 2 Corinthians chapter 12, na even sa kanyang kahinaan, na si Lord ang nagbigay, nag-inflict, hindi natin alam kung anong klaseng kahinaan o sakit ito. Pero siya ay nagdiriwang, siya ay nagpupuri sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 12, beginning verse 8. 3 beses kong ininalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ano sabi niya? Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So yung kahinaan, yung karamdaman na inipik ng Lord sa kanya through Satan, no? Para sa kanya, I love it because na-experience ko yung kapangyarihan ng Diyos. Sufficient, yung nakikita ko yung sufficient grace ng Lord sa aking nararanasan ito, sa aking kalagayan ito. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kapighatian. Why? Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. See, kapag sumunod ka kay Jesus, yes, you will go through suffering, pero you find rest in Him. With all the suffering na naranasan ni Paul, with all the service na ginawa niya, nagbubukal sa puso niya ay what? Pag-ibig mula sa Panginoon. Lahat naman tayo ay umibig at umiibig, right? Sino ba dito hindi pa umibig at hindi umiibig? Di ba sadyang hindi tayo maawat kapag tayo umiibig? Excuse me po. Di ba sadyang wala tayong angal kahit nahihirapan tayo kapag tayo ay in love? Di ba sadyang walang makakapigil sa atin kapag tayo ay in love? Yes, nandun yung suffering, nandun yung hirap, no? Imagine niyo po yun, no? Araw-araw nagpapike ako, papunta po sa PTS. Tapos mag-aaral ako, sakit ang ulo ko sa turo ng mga theologian ko. Tapos dadaan pa ako kay Jen para manligaw. Hindi naman ako after sa merienda, kaya napagod ako. Walang makapigil sa atin kapag tayo ay in love. Nadalas ko itong narinig kay Manny Pacquiao. Ay, dalo kung siguro ito lang just joking, no? Baka ito lang talaga yung kaya niyang straight na English, no? Boxing is my passion. With all the interview na napanood ko kay Manny Pacquiao, boxing is my passion, boxing is my passion. I love boxing. Kahit 46 years old na ata siya, kahit napakayaman na niya, wala na siyang dapat patunayan as boxer, nabot niya na yung rukrok ng tagumpay, but still he wants to box. Kasi mahal niya ang boxing. And this what is happening, what happened to Paul. Dahil meron siyang pag-ibig ng Diyos. Yes, he went through suffering, pero meron siyang rest. Meron siyang joy. Meron siyang kapayapaan. Kasi meron siyang pag-ibig ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5, Pangalawang Korinto, kabanatang 5, beginning verse 13. Kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So it's the love of Jesus na nasa Kanya. Na yes, He went through suffering, marami siyang pinagdaan ng hirap, pero overwhelming ang mga suffering na naranasan niya, pero He can go on.
because of the love of Jesus. Ano sabi ng 1 Corinthians 30, that love chapter, unang Korinto, kabanatang 13, makakapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o kompiyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Listen, alam natin at ranas natin, kita natin, ang isang bagay na ginawa na out of love, ganun siya yamin. Alam natin yan. At alam natin sa sarili natin na kapag ginawa ko yan out of love, ay kasi ginawa ko yung best ko dyan. Binigay ko yung oras ko dyan. No? There is something in me na nagsuffer ako para sa bagay na yan because I did it out of love. Ano sinasabi dito ni Pablo? O hindi porket gumagawa ka ng kung ano mga bagay sa gawain ng Panginoon, kung walang pag-ibig, wala yan. So you ask yourself, what drives you to serve? What drives you to play drums? What drives you mag-involve sa music? What drives me para magpahayag ng salita ng Diyos? To be loved by you? No? To be maraming likers sa Facebook? If not out of God's love, wala, bigat yan. Ang pag-ibig, verse 4, chapter 13, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyatyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, itigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. See, yes, we will follow the Lord, we cross ating mga shoulder, pero meron tayong kapayapaan, meron tayong kapahingahan, meron tayong kagalakan. You will experience that. Hindi na natin tatanungin yung mga Sunday school teacher. Diba? Pagkatapos yung magturo, napagod kayo, etc., pag-uwi ninyo, nakaramdam kayo ng fulfillment. Diba? Nakaramdam kayo ng joy. Right? No? Not because may nag-heart sa inyo doon, sa picture nyo, what? Kundi you sense yung joy dahil alam mong nabigyan nyo ng lugod ang Diyos. Pero pag ni-rewind mo, nagpuyat ka, diba? Nagupit-gupit ka, maybe gumastos ka pa, no? Kasi parang medyo makita mo, yung mga bata, merienda lang after merienda. Pero pagpahinga mo, you look up to the Lord. Lord, lista mo yan. Alam mo yan. Na ginawa ko yung from my heart sa kaluguran mo. Dahil kayo nagmamahal sa akin. Who can experience this? Yung mga naglilingkod sa Lord. Yung mga gumagawa. Yung mga lumalapit kay Jesus. Philippians 1:21, no? Kahit sa kamatayan, ang sabi ni Paul, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. So talagang rest ang ibibigay ng Lord sa mga lumalapit sa Kanya. Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan. Malapit na, matatapos na ako. Pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghahandog ng kanyang sarili para sa akin. So ang paanyaya ng Lord ay tunay na kapahingahan. And yes, ultimately, ang kapahingahan ito ay ang pagkapiling natin sa Panginoon sa buhay na walang hanggan. Let me end. Ang tanong, yan, nasumpungan mo na ba ang kapahingahan
ito. At kanino ito masusumpungan? Isa pang pindot, it's only in Jesus Christ. Maaari ka pa rin makaranas ng kaguluhan. Maaari ka pa rin makaranas ng mga alalahanin, pagkabahala sa buhay na ito. But you will always find rest in Jesus Christ. Can you say Amen? Let's pray. Lord, salamat po ng marami. Muli, Lord, reminding us and showing us, O God, na po, Lord, sa mundong ito, may mga sakit, may mga hirap, magdudulot sa amin ng kabalisahan, and even, O God, pangamba. At o po, Lord, wala po kaming masusupungan, kapahingahan sa anumang mga bagay, and even, O God, sa tao, Panginoon. Ulit salamat, Lord, available ang rest para sa amin dahil nariyan ka, Panginoon. Nariyan lagi, Panginoon, ang iyong panyaya sa amin. Na lumapit kami may mga kabalisahan, kabigatan, mga pasanin. At kami makasusumpong ng kapahingahan sa iyo, O Lord. Lord, muli salamat. Napakaraming kaguluhan sa buhay na ito. Napakaraming, Panginoon, mga pangyayari, mga maaaring maganap, Panginoon, hindi namin maaalintana, Panginoon. Ngunit, Lord, salamat sa katiyakan na meron kaming available, Lord, na malalapitan upang kami makapagpahinga, upang kami makaranas ng kagaanan, and even, Lord, kagalakan sa gitna, Panginoon, ng aming mga nararanasan. That is you, O God. That is you, Lord. Salamat po ng marami. May we always find, Panginoon, rest in you. And may we always come to you, Panginoon, sa panahon na kami may mga kabigatan, sa panahon na kami, Panginoon, ay nabibigat ang luha. Dahil may declare, Panginoon, to us, wala kami mapupuntahan, hindi tao, hindi namang bagay, not even a place, Lord God, para kami makaranas ng kapahingahan, kagaanan, kundi sa inyo po lamang, Panginoon. Salamat po ng marami. At sino man, Panginoon, sa aming kalagitnaan, may kabigatan, may pasaning, Lord, ito ang iyong imbitasyon, ito ang iyong panyaya, na may kalakip na pangako, Panginoon. Na siya na may kabigatan, lumapit sa iyo, Panginoon, ay makakaranas ng kagaanan, ng kapahingahan, Panginoon. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. We bless you, Lord. And we put our trust in you, Panginoon. Kayo po ang aming mabuting pastor. You are and you will always be, Panginoon. We rest in you, Panginoon. We lay down, Lord, all our burdens to you, Panginoon. At maranasan namin ang kagaanan, ang kapahingahan, kagalakan, pag-ibig, pag-asa, Panginoon. Salamat po ng marami. Pinupulitin namin ang dakilan. In Jesus' name we pray. Amen.